Sa hashtag ng Pau ng Mamamayan! Ayan, sa pagkakataong ito po ay mapapanood natin ang panayam ng isang millennial Filipino actress, comedian, vlogger, and influencer, si Miss Kiray Celis. Alam mo na si Going Bililit yan, di ba? Okay, punta na tayo. Let's watch this. Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas, kahirapan. Magandang araw po sa ating lahat, mga ka-followers at kapamilya. Bilang suporta na inyong lingkod at ng Public Attorney's Office of PAO sa pagsusulong ng Philippine entertainment industry, ay tuloy-tuloy po ang ating pag-guest ng mga actors, actresses, singers, performers, comedians, o mga nagtatrabaho sa sektor na ito. Kaya naman sa episode nating ito ay makakapiling po natin ng isang actress, komedyante, vlogger, social media influencer na si Miss Kiray Celis. Hello po. Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you, Chief. Alam niyo po, gusto ko lang sabihin na sa Japan po kami nag-meet ni Chief. Sa Japan pa kami nag-meet at kumuha po kami ng award sabay po doon. Nanalo po kami sa Jinseo Arigato International Film Festival. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan natin sa Japan. At syempre, yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas na sumusuporta po. Kaya po tayo nanalo sa Japan. Oo nga. Mga kababayan, kilalanin po natin siya sa isang segment na ito ng paninindigan, ambag at opinyon o hashtag Pau ng Mamamayan. Magandang araw sa'yo. Araw pa rin, ano? Yes. Hindi na umuulan. Po. Una, congratulations nga sa iyong award. Katatapos lang ng Jinseo Arigato Film Festival. International po ito sa Nagoya, Japan. Ano ba masasabi mo rito sa naganap na ito? Ang saya po. Lalo na, ayun, isa po sa mga na-meet ko kayo at nagsama-sama ang mga iba't ibang artista. And I'm very thankful kasi na-appreciate ng mga kahit Japanese nanonood ng pelikula po namin. Isa po ang pelikula ko na kasama at part ng Jinseo Arigato Film Festival po, which is yung Malditas in Maldives na directed by Niel de Mesa. And kasama ko po dyan si Miss R.C. Munoz at sila Ate Janelle T. So I'm very thankful kasi na-appreciate nila, natutuwa sila, and nakakatuwa na makita yung subtitle pang Japan. Kasi isa po talaga sa mga favorite country ko, Japan po talaga. Oo nga. Tsaka talaga namang nung panahon na hapon, nalahian din ng mga ibang Pilipina na hapon Kaya may magagaling sa mathematics. Parang hindi nalahian yung nanay ko, sayang. May naging cashier kami dito, magaling sa math. Alam mo ba yon? Hindi na nagko-compute sa papel yun. Nakukwenta niya lahat. Talaga po? Napakagaling. At alam mo ba, unang-una kita nakita sa Going Bulilit. Tawa ako ng tao. Pati mga anak ko, fans mo talaga. Si Miss Kayla, attorney na ha. At si Miss Camila. Miss Kayla is there. Miss Kayla, hello po. Sa ano pa yon, kids show sa kabilang network, ano? Ilang taon ka nang bang nagsimula? Nagsimula po ako 3 years old. Kaya pala. 3 years old sa Magandang Tanghali Bayan. Kila Willie, kila John, kila Randy. Doon ako nag-start hanggang sa Going Bulilit, tapos tuloy-tuloy na. Hanggang ngayon po, pagod pa rin. Paano nga binago ang buhay mo nitong showbiz sa appearances Actually, hindi mo? po ang buhay ko ang binago. Binago po ng trabaho ko yung buhay ng pamilya ko. Kasi buong buhay ko talaga, gusto ko talagang makatulong sa family ko. So, ngayon, napatayo ko na ng bahay sila mama. May mga business na rin sila mama. Ako rin po, meron na. And hanggang ngayon, eto na, may audition na lang ng bago yung Going Bulilit kasing height ko pa rin yung mga pumapasok. Oo. Kaya feeling ko talagang pagod na pagod po talaga ako. Hindi na talaga ako lumaki. Asset mo yan. At alam mo, hindi ka lang nakapagpapatawa. Kundi pati sa drama, nakapagpapaiyak ka pa. Kayang-kaya mo talagang acting. Sabi ko kasi, ikaw lang nakapagpapatawa sa akin after pandemic. Kasi nga, talagang parang pasan-pasan natin ang mundo. Nako, Chief, alam mo, ang dami kong nakikitang mga news about sa'yo, mga posts. Talaga namang isa rin po akong tagahanga ninyo. Wow, may mutual admiration club that time. Dalawa. Ano ang hindi mo makakalimutang role sa isang palabas o pelikula? Siguro po yung naging sped teacher ako. Kasi ang hirap po palang mag ganon-ganon po ng mga signs. Ang hirap po palang makipag-usap kapag hindi ka naririnig. Kaya sa mga tao dyan, kapag di ka marunong makinig, mahirap po talaga. Ay, may hugot. Oo nga. At saka,
vlogger ka rin, social media influencer. Ano nakikita mong mabuti dito? At masamang idudulot naman kung kay vlogger or social media influencer. Siguro, Chip, hindi lahat dapat sinishare. No? Tama. At feeling ko po, ako po kasi, hindi talaga ako, gusto ko maging vlogger, pero hindi ko talaga kaya. Kasi pag may mga times na, dati po, nung nag-pandemic, nung nagkaroon ng COVID, parang halos lahat na napapanood kong vlog, nava-vlog nila yung, eto na, day 1 ko, may lagnat, tapos day 2 ko, eto, mas lumalala na yung, wala na akong panlasa. Alam niyo po, nung nagka-COVID, nagkaroon din po talaga ako, natakot ako kasi yung mama at papa ko po, senior citizen na. Oo nga. Hindi ako natakot sa sarili ko, natakot ako sa nanay at tatay ko. So, nung time na nagkaroon ako, alam mo, Chief, inisip ko na lang magpagaling. Hindi ko na kinayang mag-vlog. Kaya dun siguro na-realize ko, hindi pala talaga ako vlogger. Kasi, maganda na sana yun kasi marami na sanang views kung tutuusin. Kasi nung time na yun, sikat na sikat talaga kapag nagka-COVID ka. At kapag na-vlog mo na may COVID ka. Pero hindi ko talaga kaya. So ngayon, nagva-vlog ako kapag nagta-travel, kapag po nireregaluhan ko yung mama ko, yung papa ko, gano'n na lang po. Pag kaya kong i-share, and yung mga happy moments na lang. Kasi ayoko rin na yung mga sad moments ko sa buhay ko, maipasa ko pa sa ibang tao. Kasi nag-empathize sila sa atin pagka malungkot tayo. Hindi naman sa ayokong kaawaan ako, pero masyado nang masalimuot yung nangyari sa akin. So, ayoko na pati yun, mapasa ko pa yung stress sa kanila. Oo nga, tama yun. Para ba sa iyo, paano magiging isang responsableng vlogger ang isang kabataan? Siguro po, Abangan ang kabuang kwento sa susunod na episode sa ating hashtag Pau ng Mamamayan. Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas. Kahirapan ay magwawala.